Mga kababayan ka Pokemon, isang magandang hapon po sa inyo lahat. Happy Thursday po. Or Happy Saturday. Sorry. Sorry, hindi pala Thursday ngayon. Boom, boom, boom! Huwag niyo kalimutan, Paldea Evolved, meron po tayong promo. Promo ngayon from 9,000 pesos. From 9,000 pesos po, 8,000 na lang po siya. 8,000 na lang po ito. Kasi nagulat po ako ay meron po ako na-discovering RIP dito. May RIP po siya rito. So, sagad natin ng 8,000 pesos. Pero syempre, ang ganda pa rin ng seal niya. Ang ganda pa rin po ng seal niya, pero nalulungkot lang ako kasi hindi ko na-expect na meron po siyang RIP dito po sa likod. Happy Saturday po! Boom, boom, boom! Sir Jeff! Kumusta po kayo? Kumusta po kayo mga kababayan ka Pokemon? Narito po ang inyong munting lingkod. Grabe. Akala ko sa hospital lang ang grabe. Akala ko mga sakit lang ang grabe. Yung pala pati Pokemon, grabe din. Boom, boom, boom! Mission Impossible po tayo dito sa Jessa Trading. Happy wife, happy life, happy husband, happier life. Pag mas masaya po si husband, siguradong mas masaya ang buhay. Boom, boom, boom! Ano ba nangyayari ngayon? Ano ba? Nagkakainitan po ang maraming mga tao sa pagbili ng Pokemon. Talagang ganyan kasi maraming mabagal. Pag mabagal po kayo, mabagal sila, hindi po kayo magiging future Pokemon millionaire. Kailangan lang kumasa at pumutok ng pumutok. Boom, boom, boom! Pag hindi po kayo puputok, anong mangyayari? Wala po kayong ipuputok. Boom, boom, boom! Mga kababayan ka Pokemon, kumusta po kayo? Ayan, ako tuloy-tuloy lang tayo bumibili ng 151. Nag-iba na tayo pero bili pa rin ng 151 mga kaibigan. Mga kababayan, mga ka-Pokemon, shout out po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga OFWs sa nasa labas ng bansa, mga nasa Europe, Australia, Africa, Americas, kahit saan po kayo, sa ang sulok ng mundo, kinukumusta po kayo ng inyong ka-Pokemon. Walang iba, si Pokejess ng Jessa Trading. Comment lang po kayo, comment lang po kayo. Ayan, binabati po namin kayo ng magandang hapon po. Sir Sichiro Gosen, boom boom boom! Ano ba nangyayari ngayon sa Pokemon? Nakita ko po, ewan ko kung nakita niyo po, si Alpha Investment, si Rudy. Ang dami niyang biniling SPC, Prismatic Evolutions. Ang dami niya, sabi doon, ay nagkakalaga more or less parang $500,000 ang kanyang SPC, Prismatic Evolutions. Siyempre, marami siyang bala eh. Kaya marami siyang ipuputok. Boom, boom, boom! Pero tayo, kapag walang bala, then pumutok ka pa rin para magkaroon ka ng maraming bala. Ayan, yan po dito sa Pokemon. Kapag puputok ka, magkakaroon ka ng maraming bala. Lalo na po kung tsumamba ka. Tsamba kailangan natin dito. Tsamba and then samahan natin ng education, more information, growth, learning. Samahan natin ng progressive move. Ayan, kailangan natin ng maturuan ng ating sarili sa pamamagitan po ng available data po. Lalo na ngayon, social media, internet, AI, so on and so forth. Boom boom boom! Sir Mark Mendoza, boom boom boom! Sir Joseph, boom boom boom! Sir Jason, boom boom boom! Pumutok na po kayo. SPC, Prismatic Evolutions, ang gusto ni Rudy po ay SPC, sabi niya. Yun daw po ang pinaka the best product ng Prismatic Evolutions. Siyempre, Prismatic Evolutions, wala po siyang booster box.
Ang pag-uusapan natin ngayon ay entry point. Entry point, mga kaibigan. Entry point. Yes, we can send to Australia. Maybe we can try. Maybe we can try. Entry point po ang pag-uusapan natin. Entry point po, kung magkano po natin na binili yung product. Kung magkano po tayo namuhunan sa product na yon. Anong entry point natin. At ang karaniwang ginagawa po ng pumapasok sa hobby as investment ay dollar cost averaging or peso cost averaging. So, ma-average po yung total purchase price mo sa number of ETBs or sa number of booster box kung ano po ang inyong binili. Ayan, magpakita po tayo ng graph. Meron pong graph dito, mga kaibigan, mga kababayan ka Pokemon, ng prismatic evolutions. Tulad ko po, pasensya na kayo, I'm just going to explain myself na when it comes to our selling point, nakadependent po ito sa entry point natin. So kung binili natin ng sabihin natin 5,000, then benta natin ng 5,200, 5,300. Kaya may mga points na bumabagsak po yung product, nagiging 4,500, nagiging 4,400. Unfortunately, hindi na po talaga tayo totally makapagbagsak ng presyo kasi yung entry point natin ay mas mataas. Mas mataas po yung entry point natin. So tulad po dito ng prismatic evolutions. Ayan, pakita ko sa inyo yung prismatic evolutions po. Yes po, Sir Dave, just PM us. Just PM us. We will try. Ito po yung prismatic evolutions, mga kaibigan, mga kababayan ka Pokemon. Ba't ayaw mag-move to? Nakikita ba nila? Ayun, pasensya na. So, prismatic evolutions po ito. Tumaas na po yung prismatic evolutions based po sa current pricing. So, hindi pwede mapalit. Ayun, sorry, pasensya na. Ayan, 179 na po ang prismatic evolutions po. Ngayon, 179 na po. $179 na po ngayon ang prismatic evolutions. Ayan, 34%. 0.5. Within a year, sa loob po ng isang taon, up na po ang prismatic evolutions. So, ang pag-uusapan natin yung entry point, ayan. So, different entry points. Pwede kang pumasok kahit saan. So, kung sa simula ka pumasok, then, mas mataas, nasa $130 ka, nasa $130, tapos, ayan, 134. Pero, pag pumasok ka ng around sabihin natin around March yun, March 2025. Pag pumasok ka ng around dito. Ba't hindi ko may move to? Pasensya na, medyo mahirap i-move tong okay, sabihin natin June. Ayan, 98 lang po sa June. So, sabihin natin sa Pilipinas, sabihin natin bumaba ng, sabihin natin 6.5. Kasi mas mataas naman sa Pilipinas ng konti. Generally speaking pero kung makachamba kayo, then mas maganda, di ba? Pero sabihin natin 57 yan, 5,700 pesos. Or sabihin natin binibenta ng 6.5 ng mga tao. So, entry point, it means a lot. Especially po pag reseller ka. Kapag reseller ka, it means a lot, di ba? Siyempre, kung binili mo ng 6,000, sabihin natin, then benta mo ng 6.5, panalo ka na. Paldo ka na, di ba? Meron ka ng konti. Okay na yun sa'yo. Lalo na kung wala ka namang okay na yun. Kung ikaw ay flipper, di ba? Pero kung binili mo ng depende nga sa entry point, mga kaibigan. At yun po yung risk na tinutukoy natin. Yun po yung risk na tinutukoy natin. Na as a reseller, ayan, may risk po yung pagbili natin ng products. Dahil usually sa una, mahal po sila. And then after a few months, after 4 months or 5 months, bumababa pa yung presyo noon. So, depende lang po sa set.
So yung entry point natin dito, halimbawa sabihin natin 6,000 pesos. So malayo na po compared doon sa $130. So magkano yung $130? Sabihin na natin, around 2,000 pesos difference na po. Yung entry point pa lang doon, 2,000 pesos difference na po kaagad. So, ayun, ilang buwan yun? June, July, August, sabihin natin hanggang August pa yan, no? Hanggang August pa yan, hanggang halos ganun po yung price niya. So, ayun, bumaba pa ng $100 dito sa August. So, napakahalaga ng entry point. Lalo na po, kapag ang pinag-uusapan natin short term. Short term po ang pinag-uusapan natin. Sa long term naman, iba na ang pinag-uusapan natin. Sa long term, ang pinag-uusapan na natin yung multiples na po. Yung ilang beses na pong magmumultiply yung puhunan natin. Halimbawa, yung 5,000 magiging 15,000 na po. So, multiples na po yung pinag-uusapan natin. Siyempre, mas mura yung entry point natin, mas magmumultiples po o kaya magdodoble-doble po yung kita natin, yung ROI natin, yung puhunan natin, magdodoble-doble po siya kasi po mababa po yung puhunan natin. So sa long term, ang pinag-uusapan natin multiples. Pero pag sa short term, ang pinag-uusapan lang natin ay percentage gain. Ayan, percentage gain. Yung 10%, 20%, 30%, 40%. Pero kapag long term na, yung potential ng product na mag 3 times, mag 4 times, at sa mga products po na medyo slow ng konti, ay baka mag 2 times lang po siya. Yung mga products po na medyo slow lang po ng konti, ay baka mag 2 times lang po siya, considering po, or especially po, na ito po ay mataas yung entry point mo, yung pagkakabili mo sa product. So sa ngayon, ang magiging entry point na natin ay magkano na po? Magkano na po ngayon ang entry point natin, mga kaibigan? Ayun na po, nasa $179 po. Yan po ang current market price. Pero syempre, yung mga nasa US, o kaya yung may mga MSRP products, then meron po silang chance sa MSRP. At pag nakuha nila sa MSRP, sabihin natin $60. So, sabihin natin $60 po yung MSRP. So, 3 times na po. 3 times na po yung kanilang pera kagad when it comes to market price. Ayun, boom, boom, boom! Sana nakatulong po tayo ng konti. Ayan. So, ipinaliliwanag ko po, yan po yung set na to, Prismatic Evolutions of course. Isang taon pa lang siya mahigit ngayon. From around January last year. Isang taon pa lang siya mahigit ang Prismatic Evolutions. Ang set na to po ay 179 na po. So that's already up 34% sa from ano kaya? Hindi ko alam ang base point nito eh. 179 from 130 siguro, ganun ba 'yon? So siguro ganun, 134% sa 130. Pero kung ang base nito ay from MSRP, then it's already around, sabihin na natin, almost 300%. Almost 300% na po ang ang Prismatic Evolutions kapag MSRP po ang pag-uusapan natin. Boom, boom, boom! Ayan po yung entry point na kung saan ako po minsan ay hindi po ako masyado nakapagpapababa ng presyo kasi naabutan po ako ng pagbaba. Mahal yung entry point ko, mataas yung pagkakabili ko, pero bumagsak po yung product. So, nangyayari po yun. Bumabagsak po yung product. Tumataas. So, in a way, kailangan din tayong tumiming. And then, wag po kayong ma-feel bad. Wag po kayong ma-frustrate at ma-disappoint kung nakuha nyo ng medyo mataas. Lalo na po, kung kayo po ay nandito sa hobby for a long term, ang importante po,
alam nyo po yung product na binili nyo. Alam nyo po yung product na binili nyo. Binili nyo po yung product na may potential, may growth, at saka may chance na compared sa other sets ay quality po siya. Meron po siyang mga criteria na hinahanap natin para po maging top sets po in the future. Boom, boom, boom! Happy Saturday po sa inyo lahat, mga kababayan, ka-Pokemon. Yan po yung ating konting pointers, konting understanding po when it comes to sealed collecting, sealed investing, and then Pokemon cards collecting. Boom, boom, boom! So, go prismatic tayo. Prismatic. So, sa tingin ko, mag-hype pa itong prismatic na ito. Sana bumaba pa ng konti para makabili ng konti. Ayan, sana bumaba pa para makabili pa. Pero ngayon, ang ating prismatic ay nasa 8,800 pesos. Dalawa na lang po ang available for sale. At huwag niyong kalimutan, Ascended Heroes. Ascended Heroes po, meron po tayong Ascended Heroes. Ang ating Ascended Heroes po ay available po sa ating Shopee store. Boom, boom, boom! Ulitin ko po, kapag bago po, newer sets, bumili lang po kayo ng isa, dalawa. Ang focus natin yung mga older sets. O kaya yung mga sets na may age na po. At least mga sabihin natin a year, 6 months. Ganon. At pakiramdaman ninyo. Pero kung talagang may potential po yung sets, considering po yung Prismatic Evolutions, Destiny Rivals, kapag may potential po talaga, I think dito sa Pilipinas, if you have the opportunity na mag-acquire within 6 months, then go ahead po. Boom, 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 within 6 months. So, yan po sa tingin ko yung na fundamental na pwede natin i-consider na strategy at principle po na gagawin natin. Ascended Heroes, within 6 months, kumuha po kayo. I think tulad po nito, Prismatic Evolutions, within 6 months, bumaba siya. Destiny Rivals, talagang maganda rin po ito, tumaas. Who would have known na ang bilis po niyan tumaas, mga kaibigan. So, pumutok po kayo. At least, meron po kayong isa, dalawa. At kung malilate na kayo, then late na kayo. So, ganoon talaga. Wala magagawa. May mga bumibili ng Black Bolt sa atin. Hindi na ako nagbebenta pero nakabili sila. So, hindi ko alam, nakalist pala sila sa ating mga platforms. Kaya, ayun, pinadala natin para sa ating mga customers. Pero ang totoo niyan, hindi na ako nagbebenta ng Destiny Rivals, Black Bolt right there, ano ba? Ascended Heroes, for sale pa rin. Mega Lucario, Mega Gardevoir ng Mega Evolution base set, hindi na ako nagbebenta pero may nakalusot, may nakabili. So, wala akong magagawa, ganun talaga. Boom, boom, boom! Pero itong Ascended Heroes, I think there's a lot and huge potential po itong Ascended Heroes. So abangan po ninyo. And then we have Temporal Forces, sobrang bagsak presyo, pero hindi nyo pa rin pinapatulan, mga kaibigan, mga kababayan, ka-Pokemon. Nasa 13,500 na po tayo. Temporal Forces Booster Box. At meron tayong Phantasma Flames, not selling. Tumataas din po itong Phantasma Flames. Tumataas din po siya yung Phantasma Flames sa booster box. So, mag-save lang tayo ng isa-isa hanggang 2 booster box. Yun lang muna ang budget natin. Yun lang po ang budget natin. 1 hanggang 2 booster box na muna tayo. Mga kababayan, ka-Pokemon. Boom, boom, boom! Let's go!
Ang dami ko nabebenta na mga ayaw ko ibenta, pero dahil kailangan umikot po yung funds natin, then we have no choice but to sell. Buksan natin to, Destined Rivals at saka itong Prismatic Evolutions. Ayan. For sale natin itong Temple of Forces booster box. Kunin nyo na po ito. Binibenta ko po ito kasi marami ako. Meron ako ilang piraso. And then, okay naman sa akin itong Temple of Forces. It's not bad. It's not bad. Ewan ko ba, ba't hindi nyo binibili? Or walang nakakaabot pa? Siguro sa tamang tao, tamang customer. 13.5 lang po ang benta ko nito. 13.5, imagine nyo yan. Pakita ko sa inyo kung magkano po ang current market price po ng Temple of Forces. At meron din tayong UPC na available, hindi pa nabenta yon. So bilhin nyo na. UPC na available. UPC na available po. Mag-sale sana tayo ngayon, nakalimutan ng mga cards. So UPC, ibenta ko lang po ng 28. From 29, 28 na po ito. Anong issue nito? Wala na masyadong issue talaga kung tutusin kasi nagbukas lang naman yung mismong seal niya. Yung mismong seal niya, nagbukas na ng konti, siguro mga 1 inch lang yan. So naka-plastic cover siya, plastic cover ko. So 28 po siya. Ayan po yung seal niya. Naka-plastic cover po ito at syempre ang plastic cover niya is sa plastic lang, yung tape. So wala po sa box. So yan po ang basic instructions ko sa mga kasama natin. Pag plastic nila yung mga box, wag titipan po yung mismong karton. Yung yung plastic cover lang mismo. Alright, sige. Mayroon tayong Paldea Evolve. Paldea Evolve. Ito po ang price ng Temple of Forces para malaman po ninyo. So below market na po tayo. Below market na po tayo sa Temple of Forces. 262. Ayan, 262. 262 compute natin. 262 times 58, magkano na po siya? 262 times 58, magkano na po siya? Boom, boom, boom! Pero binibenta ko lang po ng around 13,000. Ayun, nasa siya? Nasa 15,000. 15,000 po siya. Pero syempre, kung bibilin mo yan sa US, plus tax pa. So it's going to cost you around 17, mga around sabihin natin 17,000, almost 17,000. Yan po ang totoo. Yan po ang totoo. To be honest, yun po talaga ang kalalabasan po ng presyong ito. Pag sa US po tayo bibili, mga kababayang ka-Pokemon. Boom, boom, boom! Yan, pasensya na, may tumutorotot. May parang nag-horn dito. Kasi may palaro sa tabi. Ayan, merong court dito sa tabi. Comment lang po kayo, mga kababayan ka-Pokemon. Comment lang po kayo dito po sa Jesso Trading. Comment lang po kayo. And then, ito po, 9,000 po ito, pero may nasilip po akong rip. So, I'm just selling it for 8,000 pesos. Ayun, may nasilip akong rip dito. So, 8,000 pesos po itong Paldea Evolve. Ito po talaga ang pinupunteriya. Ito po talaga ang binibili. Considering na ito po ay one of the top sets po ng SV era. Napakaganda ng starter Pokemon sa to. Quaxly, Sprigatito, at saka Fuecoco. Boom, boom, boom! Talagang itong mga art design na to talagang panalo po yan sa mga mahihilig po sa starter Pokemons. Boom, boom, boom! Mga kababayan ka-Pokemon, welcome po kayo dito sa Jesso Trading. At syempre, lagi lang tayong online, lagi lang tayong live. PM nyo lang po kami. Sobrang busy lang minsan, kaya medyo parang lutang din o kaya pagod o kaya hindi makasagot ng maayos. Pero lagi po tayong nag-aasikaso ng ating mga customers. Yung Prismatic Evolutions sa Lucario, kunin nyo na po ito bago tuluyang tumaas. Tinan nyo po, kwento ko po sa inyo kung gaano po gaano po kataas yung itinataas ng mga products. Hindi nyo pinapansin before
sabihin ko na parang lowest ko siguro ito around 10,000. Ngayon 11,000 na ako. 11,000 na ako. I think that's already low. Considering na 14 packs po ito. So ang binibili nyo na lang po product. I'm gonna explain to you, mga kaibigan, mga kababayan ka Pokemon. So magkano na siya? 149. So 24%. So 24% in 3 months. So pataas na po siya. Lalo na kung wala na pong reprint or wala na pong restocks. Sabagay prismatic po ito, so we don't know yet. Still early pa rin natin, it's still too early pa rin natin i-dictate na wala nang reprint. But still, no, you can buy it now para mag-secure na po kayo. So 11,000, 14 packs. May mga promo siya. Ito po, pagkabenta ko last na po ito, hindi na ako magbibenta kasi pang long term na ako. Mag-iwan lang ako ng dalawa para sa akin or isa. So yun naman po ang style natin. Nag-iwan lang ako ng isa, dalawa, and then yung boom. Greninja. Last na natin itong Greninja. Benta ko na rin ito, Greninja. May iinggit na lang ako sa inyo pagkalipas ng 3 taon, 5 taon. So Greninja, last na po natin to. Ang dami ko na nabenta ng Greninja tsaka Kingdra, pero paborito ko po si Greninja, pero papaano rin po ako kay Greninja. Benta ko po ito ng 7.5. Pero kung makapaghintay lang ako ng kahit 1 year, then magbabago na ulit ang presyo nito. Ito po ay muli, mga kababayan ka Pokemon, 11,000. Boom, boom, boom! Okay, ipakita natin yung Blooming Waters. Blooming Waters po, ipakita natin. Ipakita natin yung Blooming Waters. Kung alam nyo lang kung magkano ko binibenta itong... wala pa tayong Blooming Waters dito. So, wala na kaming Blooming Waters dito na available dito po sa ating showroom. Wala na po. Dati meron tayong Blooming Waters. Siguro marami yun mga, andun yung Blooming Waters dati. Diyan ba tama? Marami yung mga around 5 yung Blooming Waters dito. Wala na po ngayon. Ni isa, wala na po ngayon. Nagbenta po ako ng Blooming Waters 151. Siguro nasa, yung pinakamababa kong benta is 8,000 pesos. 8,000 pesos yung pinakamababa kong benta. Tapos naging 8,800. Tapos, last na benta ko, yesterday, is 12,000 pesos. Below market pa rin po yun. Below market. So, can you imagine that? Isang buwan pa nakalipas, parang binenta ko yata ng 10,000. So, 10,000, and then, makalipas ang isang buwan, I think 12,000 siya. And below market pa po yun. Market is 13,000 plus yung market price po ng Blooming Waters. Ano pong ibig ko sabihin? Kung hindi po kayo bibili, then hindi po kayo makakasakay sa barko o kaya sa submarine ng profitability, ng kita, ayan, ang tawag dito ng tubo, ayan. Hindi po kayo papaldo kapag hindi po kayo pumutok. Kailangan yung pumutok, kailangan yung bumili, or kailangan yung gumawa ng paraan. Especially po, if you have the funds on the side na hindi niyo po kailangan. I'm not saying na mangungutang kayo sa credit card. I'm not saying na maglo-loan kayo para bumili ng Pokemon. Mas maganda kung wag na lang. Mas maganda kung meron po kayong pondo, budget, or savings na hindi naman kailangan pa. Nasa tabi lang. Then, you can use it here. Kasi, marami nagsasabi, kung nag-invest tayo ng ganito, ganyan, ay, ayan, this is better than Bitcoin. Sabi nila sa ibang, sabi ba nila, may nakita ko kanina eh. Tapos, siyempre, depende sa pasok niyo sa Bitcoin, no? Better than Apple stocks. And then, meron pa sinabi kanina, kalimutan ko. Better than Apple stocks. Ayun. Mga kaibigan, mga kababayan ko Pokemon. Kapag kinukumpare nila, pag bumili ka ng base set booster box. Nakita ko lang kanina doon sa feed ko, mga kababayan ka Pokemon. So, ang ibig sabihin, itong mga bibilin natin, alamin niyo po yung may potential, yung deals, and then sunggaban nyo kagad. Huwag nyo papalampasin yung mga deals.
Especially po sa 151 or yung mga sinasabi ko sa inyo na mga sets ngayon na hindi naman po masama yung presyo. So ako rin personally, kita nyo naman, dati wala itong Phantasma films natin. Bumili ako ng bago. Paisa-isa lang pag may opportunity. Ayan, ano pang binili ko? So, sa abroad, bumibili din ako consistently, non-stop. Non-stop po akong bumibili sa abroad. Yung ano natin, ano bang mga binili ko? So, non-stop po akong bumibili. Bumili ako ng dalawang Ascended Heroes, Pokemon Center. Kahit na medyo mahal, nasa 260, 250 yung bili ko. Bumili pa rin ako. Kasi yung potential, parang ito, may binili akong Destiny Rivals na Pokemon Center. Binili ko ng 250, almost 300, 280 yata. 280 ang bili ko sa Destiny Rivals Pokemon Center. Pero ngayon, nasa around, papunta na po yata na sa 400 or more. I'm not sure, pero nandun na po, tumaas na po yung presyo niya. Kaya kung hindi po kayo bibili, then hindi po kayo puputok, hindi po kayo mag-boom-boom-boom-boom. Huwag nyo expect na magpapaldo po kayo. Pero of course, merong risk. Kasi at the end of the day, cardboard lang ito. At the end of the day, cardboard lang po ito. So do not invest what you can't afford to lose. Dapat, syempre, risk ito. So, dapat i-consider natin yon. I-consider natin yon na kapag nawalan tayo ng pera dito sa Pokemon, ay hindi naman affected yung ating ulam sa tahanan, di ba? May ulam pa rin, meron pa rin makakain. Siyempre, para po sa ating pamilya, para sa ating mga mahal sa buhay. Boom, boom, boom! Ang website po na pinagbabasehan natin ng price ay, generally speaking, parang collector app, Pokedata.io, TCG Player of course, tapos may price charting. Pero ang isa sa mga basic ko, kasi doon ako kumukuha ng mga products minsan-minsan, o pagka may opportunity, ang karamihan kinukuhanan ko ay eBay sales, o yan, sold items, eBay listing. Diyan po ako nagbe-base kasi yun po yung actual para po sa akin. So, any website will work, depende po sa price point ninyo. Pero for me, as a buyer and seller, doon ko binibase kasi bibili ako tapos ibibenta ko and then doon ako magbe-base kasi doon ako bumibili. Ayun, sa eBay po. At saka sa ibang mga websites na maliliit na website na minsan may nagbabagsak ng presyo. So you have to do your own research. Minsan lang tsamba-tsambahan lang. Especially now, bihirang-bihira na po yung mga websites na mayroong stocks. So maraming mga small businesses na nagbebenta po ng mga, especially po sa abroad. I'm not talking about here in the Philippines. Sa abroad po, mga kaibigan. Bihirang-bihira na po magkaroon ng restocks yung mga small websites, mga kaibigan. Pasensya na, pero ganun talaga nangyayari ngayon. We have to adapt, we have to adjust. Pero before itong extreme demand ng Pokemon, marami pong available na mga products ng Pokemon anywhere. Pero still nung time na yon, I survived. Yung sabi natin slow ang market or mahina ang Pokemon, I survived. To be honest, I survived. Awa ng Diyos. Through grind and through more education, I kept on educating myself. Aral-aral, okay, basa-basa, o kaya research, ayan. Nag-survive ako sa slow market. Sa almost no market, nag-survive ako. So, especially now, na booming ang market, at saka we're heading towards another quote-unquote bull run. Bull run, I don't know, pero parang bull run ulit. So, tignan natin kung saan tayo dadalhin ng TCG. Boom, boom, boom! Good evening po, Sir Joshua. Good evening po sa inyo lahat, mga kababayan ka-Pokemon. Boom, boom, boom! Sir John, Sir Jessan, Sir Dave. Comment lang po kayo, comment na po. Sana kakatulong po ako sa inyo at kahit konti-konti ay mayroon po kayo mapupulot dito po sa ating showroom, dito po sa ating live. Ang inyong munting lingkod, PokeJess ng Jess Rod Trading. Boom, boom, boom! At saka syempre, araw-araw din tayo may pamigay sa kabila ng
makabenta tayo, hindi tayo makabenta dito sa live natin, it's okay. Support ko sa community, support ko sa lahat. At syempre, good vibes lang tayo dito, good vibes lang. Hindi nyo kailangan bumili ngayon. Mag-ipon po kayo, or pagka nakagraduate na kayo, yung mga, especially yung mga bata pa, ayun, kapag nakatutok kayo sa akin or nag-aaral po kayo sa hobby na ito, I think you're actually in a very good position, especially po pag college ka, and then interested ka na po kaagad sa investing, then I think you're in a very good position. Kasi ako, medyo late ako pumasok sa collectibles. I'm at the age of ano bang age ko noon? So medyo late na, siguro nasa 28 na ako pumasok ng collectibles, mga kaibigan. Pero hindi pa ako heavy noon. So imagine nyo kapag heavy po talaga, heavy po kayo nag-start sa mga collectibles o sa TCG, then it's going to be, I think, a lot better for you at the age of 20, 21, 22. Then better position po yun. Siyempre, kung interesado po talaga kayo, meron po kayo mapupuntahan, and you just have to do the hard work. Grind lang po talaga. And ayun, ako personally, marami ako regret. Sana may balik ko yung 20 years na nag-invest sana ako ng mas maaga. Pero it's still okay kasi may panahon pa naman, di ba? Yeah, especially po sa inyo, I think sa inyo ang dami pang mga bata. Ang dami pang mga bata. For you na curious kayo kung sino po, kung ilang taon na po ako. Above 40 na po ako. Above 40 na po. Boom, boom, boom! Above 40 na po ako. Salamat po, Sir Sichiro. Salamat po. Mga kababayan ka Pokemon. Long term, hindi natin masyadong pinag-uusapan yung entry point. Tingnan nyo ako. Binili ko ng 280 yung Pokemon Center Desert Rivals. Check natin magkano siya ngayon. Kasi long term naman ako eh. Binili ko po ng yung Mega Evolution Pokemon Center. Binili ko ng 280 rin yata. So bagsak presyo na po yung Mega Evolution Pokemon Center. Pero okay lang yun. Aakyat din yun. I know I should have gotten it MSRP, pero it's really tough right now. Sobrang tough ngayon. Sobrang hirap ngayon. Sobrang hirap pong pumasok ngayon. So ito po yung Desert Rivals Pokemon Center. Magkano na po siya ngayon? Ayan, 405 na po. Ayan. 405 na po. Packet lang po siya. Nakuha ko siya ng mga around 280. Nakuha ko siya ng around 280. So 405 na po siya ngayon. Pero okay lang yan. Bumaba pa yung presyo, okay lang sa akin. Ang pinag-uusapan natin, long term kasi. Long term po. Long term. Mga kaibigan. So, ang pinagbabasehan po natin ng prices, generally speaking, kapag mga sealed products ay doon po sa mga websites na binanggit ko. Pero kapag mga cards, usually ay TCG Player. TCG Player, usually pag mga cards ay more on TCG Player. Ako, personally. Boom, boom, boom! Mga kababayan ka Pokemon! Kumusta po kayo? Good vibes lang tayo dito. Good vibes. Happy lang po tayo. Saan yung Gcash natin? Gcash na tayo. Gcash pamigay. 100 pesos. Para sa ating mga kaibigan. Para sa ating mga kababayan ka Pokemon. 100 pesos po tayo. Gcash. Babaguhin na po natin itong mga names dito. Magre-refresh po tayo. By next week siguro mag-sale tayo. By next week. Ayan po. Congratulations, Sir Gabriel Mortefi. 100 pesos. Gcash. Congratulations. Ayan, Sir John. Yes po. O nga po, no? Yung nga po, may mga regrets po talaga. Ayan, 6 years ago. Wow, XY pa. Yan, ang dami po talaga mga stocks. Dati. And then, kung nag-start po talaga ng maaga. Ako rin po, may pagsisisi. Kasi when my son is around 10 years old, 8 years old, mahilig po yan sa Pokemon. But I kept on disappointing him. At saka, ano ba tayo doon?
giving him negative feedbacks. Nice, malayan, papel lang yan, wag mong pansin, wag mong bilhin yan, kako sa kanya. So, ayun, sana pala pinakinggan ko siya. Sir Brendo de la Pisa, 100 pesos, GCash. So, nung bata yun ako, ang hilig niya sa Pokemon, kahit saan kayo pumunta, gas station, dati sa Walmart or kung saan kami pupunta, ay bumibili po siya ng Pokemon packs. Sana pala na-influensyahan niya ako. Sir or Ma'am Niami Cortado, boom boom boom, 100 pesos GCash. Kasi yung Pokemon kasi nilalaro niya talaga, tinatapon-tapon niya lang sa bahay. Kaya sabi ko, sayang lang yung pera mo niya, tinatapon-tapon lang. Collectible yan, dapat itago mo. So ayun, di-discourage ko siya na mag-Pokemon. Pero yung pala, babalik din pala sa Pokemon. Boom boom boom. At nag-start po talaga yung pagpo-Pokemon natin nung nahilig po yung pangalawang anak ko, mga kaibigan. So ngayon, part din ng bonding, part din ng family time na yung mga anak po ninyo, anak po natin ay gusto rin nila mag-Pokemon, and it's part din ng growing up nila. So matuto rin po sila na mag-control, magkaroon ng discipline, magkaroon ng character like delayed gratification para po mag-grow din sila sa investment when it comes to collectibles. Yes po, alam ng mga tao yung Pokemon dito sa Pilipinas. Alam ng mga tao. Pero mostly, mga bangketa Pokemon. Alam mo yun? Bangketa Pokemon. Nung bata rin ako alam ko rin yung Pokemon, pero hanggang bangketa na lang. So, maraming mga nasa bangketa. Pero alam nyo na. So, yung actual na Pokemon ay bihirang ma-afford po. Lalo na po ng mga batang 90s. Mga batang 90s. Boom, boom, boom! O kaya batang 2000. Alright! Sige, open na muna tayong dalawang packs. Boss, 2-pack muna tayo ngayon. Boss, 2 packs muna tayo. Boss, 2-pack. Ano kaya? Unahin muna natin to. Unahin muna natin ang Prismatic Evolutions.